is the real wealth. Walang kwenta ang pera kung may sakit ka na. Happy, healthy morning po sa inyong lahat. Aida Gonzalez po, your Health TV Ambassador. Remember, less education means more medication. Kaya dapat more education para less ang medication. Tune in to us dahil gusto namin maging healthier kayo. This is Dr. Delia Maceda, your wellness diplomat. Welcome po sa natatanging health and lifestyle magazine show sa bansa at sa Asia. Ang pasaporte mo sa tamang kalusugan. Ang paboritong wellness tambayan ng buong bayan. Ito ang Health TV Embassy. Natural treatment, holistic cleansing, one of the ways to go for healing. Detox, toxins is a flushing, natural method is now the in thing. Kung malinis ang bituka, lilinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, healthy ka sigurado. PESOS ang target dito, yan ang gagamutin sa bawat tao. Physical, emotional, social, occupational, don't forget they heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. Okay, so ngayon, Doc, simulan na natin ang kwentuhan, talakayan, at tutok lang po kayo mabuti para mas madagdagan ang inyong kaalaman. Doc, ano ba mas dapat? You see me o I see you? Ay, nako, dapat topic you natin. see me kasi Ganun ba? nakakatakot Okay. pa ICU. Bakit po, Doc? Ano ba ibig sabihin ng ICU? ICU, ano nga ba ibig sabihin nun? Intensive care unit. Okay, opo, So pag sinabing intensive care unit, medyo critical ang condition ng pasyente. Okay. And parang sabi mo 50-50 or yun talagang nag-aagaw buhay ang mga situation o dapat siya talagang bantayan ng gusto ng mga doktor, ng mga nurses at kailangan nakakapit pa yan sa maraming mga Gadgets. gadgets. Okay. Oo. Opo. So talagang pagka pala nandun ka na sa ICU, critical na. Safe ba sabihin na critical na ang isang pasyente o yung sa may karamdaman? Yes, ilalagay ka lang naman sa ICU kung kailangan close ka na observation. Kasi katulad ngayon, di ba, ang dami-daming na-ICU ngayon. Kasi may mga report tayong natatanggap na as early as 20 years old, Yes. inatake na sa puso. So may mga ganong case po pala, Doc. Yes, marami ngayon ang mga kabataan na talaga nagkakaroon ng serious illness kasi basically ang problema natin yung basic na health practices, yung lifestyle, yung diet. Ando na yung problema ng mga kabataan. Kahit sabi mo yung 20, 30 years old, yan ang fast food generation ng mga bata. Sila yung lumaki na may soft drinks na at may french fries na sa bibig at 1 year old o baka 6 months pa lang. Oh, So, okay. Oh, syempre, hindi na rin masyadong na-encourage sa kanila yung maraming tubig na kakainin o yung wala kang makuhang fast food na may mga gulay, di ba? So, nangyayari, habang sila lumalaki, nagkaka-age, yung toxin na pumapasok sa katawan, tapos unhealthy yung basic na body nila, yung dugo lumalapot ng gusto. Sa maagang panahon. Yes, sa maagang edad panahon. pa lamang. Oo. Maagang edad, lumalapot ang dugo, kaya doon na nagkakaroon ng heart attack, doon na nagkakaroon ng stroke, at marami pang mga sakit. Okay, ayan po ha, patikim pa lamang yan ni Doc Delia. Pero ito po, dadagdagan pa po natin yung mga kaalamang yan. Ikinonsulto po natin at makikipag-usap tayo ngayong umaga sa isang internal medicine doctor, di ba, Doc? Si Dr. Henry Yu. Happy healthy morning, Dr. Henry Yu. Good morning din po sa inyo, Miss Aida Gonzalez, and to your televiewers. Ayan. Okay, kanina po medyo na-mention na ni Doc Del yung kung ano ibig sabihin ng ICU. Sa inyo pong pananaw, ano po para sa inyo ang kahulugan ng ICU? Ang ICU it means Intensive Care Unit. Ito po ay yung part ng hospital where nilalagay po yung mga pasyenteng merong komplikadong health condition na kailangan silang i-monitor more closely. They would be needing siguro special procedures to address their health problems. At siguro kailangan din silang bigyan ng mga antibiotic na by IV na hindi pwedeng oral lang ang gamutan. Kasi nga ini-expect natin na medyo matagal-tagal din na kailangan maobserbahan para siguruhin na pag pinauwi natin sila ay talagang they will survive talaga yung crisis na dinaanan po nila. Okay. So ano-ano po yung mga karamdaman na nauuwi sa ICU? Sa adult po, kagaya po sa mga adult, yung mga pneumonia,
Kagaya ng mga lalo na kung ang mga nagkaka-pneumonia po ay matatanda na, yung tinatawag nating pneumonia in the elderly. Very common po yan. No? Isa pa po yung stroke. Yung stroke na either yung stroke na may pumutok na ugat sa ulo o yung tinatawag natin na infarction na merong bumara sa ugat ng utak kaya nagkaroon ng stroke. Saka yung mga diabetic patients po na nagkaroon ng komplikasyon. Usually nag-comatose na mga o na, biglang nawalang malay na mga diabetic patients po. Ito yung mga examples ng mga kasong ICU-able. Ibig sabihin nun, kailangan po sila nagamutin sa isang institusyon kagaya na merong ICU. So ano po yung mga kinakailangang treatment sa isang pasyente kapag ito ay nandiyan na sa ICU? Like for example, to be more specific, yung mga cases of pneumonia in the elderly, sila po yung mga pasyenteng kailangan ng close monitoring po dahil po sa edad nila at saka dahil sa yung maaaring maging komplikasyon kung hindi na-address kagad ang problema ng pneumonia. Ang ginagawa po dyan, unang-una, binibigyan po sila ng antibiotiko. Pangalawa, ang management po sa kanila involves close monitoring, no? Kasi po kailangan ding malaman natin kung how the patient is responding to this treatment, no? Lalo na sa mga elderly, sa mga matatanda, maaaring hindi kagad sila nagre-respond. Pangatlo, baka kailangan po sila na further i-work up sa ospital, no? Like for example, detecting kung meron mga significant comorbidities na meron yung pasyente. Halimbawa, hindi lang pala pneumonia, baka meron pa itong hypertension, diabetes, na maaari makaapekto sa resulta ng treatment. No? Ibig sabihin nun, baka ito yung mga underlying risk factors na lalong magpapahirap dun sa kalagayan niya para hindi siya gumaling kagad. So, kailangan pong i-monitor sila, ng close monitoring ng kalagayan po nila. Whether through special procedures, through the help of nurses, and doctors of course, no, na magmo-monitor sa kanila. So ano po yung mga signs o ano po yung mga klase ng sakit na nagdadala na sa isang pasyente sa pagkaparalisa or yung sa kamatayan? As to paralysis, ang pinaka-common na sakit na nagli-lead sa ICU ay yung mga stroke. Usually po, sila po ay nagmamanifest ng paralysis ng kalahati ng katawan o minsan sila ay ang pananalita nila ay nawawala or nagiging slurred o bulol silang magsalita. Usually, sini-CT scan natin yan para malaman natin kung ano yung cause ng stroke. Ito bang stroke na ito ay dahil sa may pumutok na ugat sa utak or itong stroke na ito ay dahil ba na merong bumara sa utak kaya nagka-stroke to. Of course, kapag ang cause po ay may pumutok na ugat sa utak po, mas delikado po yon, no? It can lead to death, even to death. Hindi lang paralysis, it can lead to death. So, yung mga kasong ganyan po, kagaya ng stroke po, kailangan po mas mahaba-haba po ang observation period po yan sa ospital. Kasi, ang isang stroke case po ay pwedeng umulit-uli in a matter of days. Kaya usually, kapag stroke po, hindi na ho natin sila pinakakawalan. Usually, ina-admit na po yan. At the first instance na nakita o na-suspect na may stroke kasi baka ito later on ay mag-lead to other complications and even death. So ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan para hindi na sila makarating pa sa ICU, Doc? As an internist, ako po ay isang espesyalista ng internal medicine. Ang parati ko pong ini-emphasize is lifestyle modification. I deal with patients, adult patients, no, with diabetes, hypertension, high cholesterol, stroke patients, gano'n. Alam niyo po, lahat ng itong ito ay maiiwasan natin kung makaka-maintain tayo ng magandang lifestyle. Ano po ba ibig sabihin lifestyle? No, we pay particular attention to the food we eat, diet, we exercise, no? Kailangan po, we have to have at least 7 to 8 hours of sleep po to give our body and the optimum time to repair itself. Kasi studies have found that it's during when we sleep, yan po yung tamang time para mag-repair po yung katawan natin.
no? Kusa nagre-repair po ang ating katawan when we allow ourselves to rest. Of course. So, yun po maibabahagi ko po na syempre kailangan matuto rin tayo. We have to learn to enjoy ourselves, no? Mag-relax. Yung good relaxation po. At iwasan po natin kung meron po sa ating mga televiewers na naninigarilyo, umiinom ng alak, iwas-iwasan na po natin. Kasi wala po akong nakikitang anything na magbenepisyo po ng pag-inom ng alak o ng paninigarilyo po. Okay. So ayan po, ayan mga kababayan ha, nadagdagan na naman po ang inyong mga kaalaman sa kalusugan ngayong umagang ito. Nagpapasalamat tayo kay Dr. Henry Yu, isang internal medicine doctor. Happy, healthy morning po ulit sa inyo, Doc. Ako po ay nagpapasalamat po sa Health TV Embassy for inviting me to share my know-how and my experiences as a doctor po. I hope na ang ating pong mga audience po na nakikinig po at makakapanood nito ay makakapulot po ng maraming aral sa aking ibinahaging ito. Ang ating pong kalusugan po ay wealth po yan. So kung mapapangalagaan natin ang ating kalusugan, we can be assured of a long life at less stress in terms of gastusin na pwede pa natin gamitin sa ibang pamamaraan po. So with that, thank you po very much to sa Embassy, sa Health TV Embassy, and to Miss Aida po for inviting me over. Thank you and God bless you and I hope to see you soon again. Ito po, pakaabangan nyo mamaya sa aming pagbabalik ni Doc Del. Isang miracle drops na nakapapagpa-stop na raw po ng bleeding, tapos meron pang naidudulot na holistic healing. Amazing, di ba, Doc? Yes, at yan ay sa pagbabalik ng paboritong wellness tambayan ng bayan. Ito ang Health TV Embassy. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo. Ako si Cell o Cellula. Hindi cellphone, hindi rin Zelda. Ako ay cellula na matatagpuan sa inyong dugo at organ sa katawan. Hindi mabubuo ang isang organ kung wala ako. Dahil kapag pinagsama-sama ang cells, ito ay nagiging tissue. At kapag ang tissues ay pinagsama-sama rin, ito ay magiging organ sa katawan. At kapag nabuo ang bawat organ, nagiging body system na ito. Ako ang pinakamaliit na structural at functional unit ng organismo sa katawan ng tao. Sa sobrang liit ko, kahit human eye, ay hindi ako makita. Kailangan pa akong gamitan ng microscope para lang masilip. Ang cell ang nagbibigay ng dalawang kombinasyon ng food at oxygen para magkaroon ng enerhiya ang katawan. Alam nyo ba na kada minuto, merong 90 million cells na namamatay sa katawan ng tao? At huwag mabahala dahil 90 million cells din ang nabubuhay. Ang buhay ng isang cell ay magkakaiba ha. Ang white blood cells ay nabubuhay ng 13 days. Ang red blood cells naman ay humigit kumulang na 3 buwan. At ang liver cells ay nabubuhay ng mahigit 1 taon. Kaya sa bawat pag-abuso mo sa iyong katawan tulad ng pagkain ng mga makolesterol, preservatives, pagpupuyat, stress at mga bisyo, namamatay ang mga good cells na lahi ko. At ang ending, maraming cancer cells ang mabubuo. Huwag mabahala kahit gaano karaming good cells ang namamatay, meron pa ring mabubuhay na bagong cell o selula. At ang cancer cells pwedeng mamatay basta wag mo lang pakainin ang kanilang paboritong pagkain tulad ng mamantika, matatamis, maaalat at ibang pang pagkain na may chemical na halo. Ang chlorophyll, maberde o green na pagkain ang papatay sa mga cancer cells sa katawan dahil nagbibigay ito ng oxygen sa dugo at nagpaparami ng good cells sa katawan. O ayan, kilala mo na ako ha, minsan ka nang nasaktan, nagkasakit, ngayon, sana kaya mo na akong pahalagahan at mahalin. Nagbabalik ang Health TV
JB Embassy, ang inyong paboritong wellness tambayan ng bayan, Dok. Ang ganda-ganda ng ating lugar ngayon. Nakikita mo ba sa ating background? Oo. Di ba? At kita ang mga grapes din dito. Mukhang pag dumating ang panahon, ang dami-dami nito. Punong-puno ng grapes. Oo nga, Dok. Grabe. Andito po kasi kami ngayon sa Joco Resort and Ecotourism Park. Yes. Hindi joke ang magkaroon ng isang ecotourism park, di ba, Dok? Oo. Napakalawak nito. Tapos talagang inayos nila bawat segment, bawat portion. Talagang medyo maganda na kanilang pagkaka-prepare. Ang daming Very encouraging kung talagang gusto mo talaga ng mga gulay at gusto mo rin mag-gardening. At kung gusto mo magkaroon ng healthy, Healthy. yeah. Oo. Healthy lifestyle. Okay. So speaking of healthy lifestyle, Doc, di ba kapag talagang hindi ka kumakain ng mga masusustansyang pagkain, walang mineral sa iyong katawan, sigurado lobat ang dating niyan, di ba? Oo. Siyempre, kasi alam mo, yung mga minerals kasi, kailangan yan sa lahat ng pagkilos ng katawan mo. Externally, kahit yung muscles mo, para gumalaw yan, minerals ang kailangan mo. Para yung bituka mo, mag-workout ng tama doon sa loob, kailangan din yan ng minerals. So, importante ang mga minerals sa katawan natin. At mabuti na lamang dahil meron nga po ngayon, Doc, na ito, I'm sure familiar ka rin naman dito, itong Miracle Drops na ito na ipatak mo lamang sa iyong inuming tubig, tapos kahit direkta sa iyong kung saan ka may problema sa katawan mo, sigurado instant na ang relief na iyong mararamdaman. Sa katunayan, ito, Doc, isang kababayan natin ang nagkukwento at magkukwento, paparinig natin sa ating mga taga-panood at taga-pakinig, yung miracle na nangyari sa kanya kung papaano napatigil yung bleeding niya sa katawan, napatigil po nitong Miracle Drops na ito. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ang kanyang kwento, eto po, panoorin ninyo. Ang 43 taong gulang na ginang na si Marilyn Morato Sayat ay nagkaroon ng irregular menstruation noong una. Pero palakas ng palakas na ito hanggang sa hindi na nawawala ang buwa ng dalaw. Yung menstruation ko, hindi siya humihinto. Ang first na notice ko, first week, magkakaroon ako. And then, last week ng month, meron uli. So, sunod na buwan, parang yung duration ng mens, humahaba. Tapos, sasalubong siya sa last week, humahaba uli. Nagsasalubong siya sa susunod na buwan. Talagang hindi ko siya mapapansin ng mga panahon na yun kasi stress na stress ako. Nakapokus yung mind ko, paano ako makaka-raise ng pera dahil yung mister ko nakabundol ng bata. Pag naglalakad ako, walang nasa isip ko, kailangan makabenta para mamayang gabi or bukas, may pambili kami ng gamot nung bata. Alam mo yan, nararamdaman mo siya na buo. Yung parang manganganak ka, mararamdaman mo buo yung lumalabas. Hanggang sa tumagal siya ng 20 days, nakahiga na ako. Ang lamig ko na. Sabi ng mister ko, puntahin ng emergencies, pa-check up ka na, hindi na pwede. Abnormal uterine bleeding ang tawag sa nararanasang sakit ni Marilyn. Ito ay ang pamamaga ng mga ugat sa lining ng matris kung saan makakaranas ang pasyente ng non-stop bleeding. Maraming factor kung bakit nagkakaroon ng ganitong kaso sa kababaihan. Maaring dala ng sobrang stress, sobrang taba o anorexic, droga at iba pa. Pagkaka-explain ng OB, yung inner layer ng matres ko, di ba yung mga ugat doon, pumuputok-putok siya, hindi niya nahuhold yung bleeding. Tuloy-tuloy yung mens. Tapos sabi ko, bakit po, Dok, buo-buo? So binayopsy nga para malaman kung may myoma or cancer. Wala siya any malignan. Basta yun lang ang nakita nila na nag-collapse yung inner layer. So, nung pang tatlong admit, tatlo silang OB, nag-uusap-usap doon sa dulo ng kama ko. Tanggalin na yung mattress ni Mrs. Kasi paulit-ulit, ayoko pa magpa-opera. Kasi po yung biopsy pa lang po na pinagdaanan ko, nag-50-50 na ako. Po, ito na lang. Tuwing mag-mens ka, na lumampas na ng 5 days, punta ka na dito. Pa-check up, ganito-ganito. Sinubukan niya ang nakitang mineral drops na noon ay dinedemo ng kanyang kaibigan. Bes, meron akong alam na product. Sabi niya, i-take mo, baka matulungan ka. Ay, nasa Mindoro siya. Luluwas ako dyan ng Bulacan. Ito na, yung si Quantumine. Wala naman akong pambili. Pero nag-demo kami sa kapitbahay ko na may cancer. Bumili ng package yun. Pagbili ng package,
Inabutan agad ako nung apply nung best friend ko. Sabi niya, oh, kumita ka ng ganito. Sabi ko, bakit may pera agad ako? Sabi niya, syempre, bumili siya ng package, meron ka doon. Ay talaga po, sabi ko, salamat, panghapunan na namin. Para makasurvive ako, tuloy-tuloy ako makapag-quantumin. Nagde-demo nga, bye-bye, sinasamahan ko yung upline. So pag nagsasampler, inom na. So, damihan mo, port drop, sabi niya, damihan mo. Parang puro donations for sa una yung iniinom ko. So napansin ko, yung tuloy-tuloy ulit na another 3 months na pag-inom, yung mens ko na umaabot minsan ng 1 week, 8 days, 4 days na lang. Sabi ko sa mister ko, 4 days na lang yung mens kong galing ah. Dito kinumbinsi siya na mag-bombing dose ng mineral drops para sa agarang lunas. Sabi ni Robert, ni Marlene, kung gagawin mo yung business, kailangan hindi ka na maputla, hindi ka weak, sabi niya. Kasi ang ganda ng produkto natin, energizer, tapos ikaw, ang putla mo, ang hina mo. So, ano mo, sabi niya, high dose, gano'n. Maraming nabago kasi pati yung outlook and then yung sabi nila, na ginagamit, minum lang ang Quantumin. Tapos yung mga dinemohan ko nung medyo weak pa ako, nagulat. Ikaw na ba yan? Sabi niya, lively ka na magsalita. Tapos, iba na yung itsura mo. Tapos ganun-ganun pa yung braso ko. Sabi niya, bakit yung balat mo? Hindi na dry. Hindi ka na... Basta natuwa naman ako. Na-appreciate na yung itsura ko after kong mag-Quantumin. Naging effective at bumalik ang dating kulay ni Marilyn. Kaya dito nagkaroon siya ng lakas para ipamalita ang magandang nangyaring himala sa kanya. Nakamotor lang kami ng single hanggang Catanduanes or Tabaco, Albay. Magmula dito, Bulacan, hanggang doon, tumakbo kami ng 13 hours, may mens pa ako. Sabi ko, pagdating doon, pag humaba na naman yung menstruation ko, ibig sabihin talagang hindi ko pa pwedeng anuhin yung katawan ko. Good news, normal. Buti ng mister ko, talagang pag nag-drive ng motor, masakit na yung kamay niya. Plasan niya lang yan. Inom lang kami ng high dose. Go na naman. Diretso presentation sa mga barangay, HQP or health outreach. Iba talaga si Quantumin Plus. Double hit ang binigay na blessing ng mineral drops na ito. Tumigil raw ang pagdurugo at nagkaroon pa ng magandang kabuhayan ang kanyang pamilya. Unang-una si Doc Delia Maceda kasi talagang yung product na na-formulate niya, ang daming buhay talaga yung natulungan. Yung mga upline ko, tapos yung Erwin Hanoyan, Robert Bulacan na nagtyaga mula Muntinlupa hanggang Bulacan. Araw-araw yan, every morning pupunta doon para lang kami mag-bahay-bahay. At bigyan kami ng pang-everyday namin. Kasi nung time na wala talaga eh. Walang-wala. Sabi ko sa'yo, salamat sa Q-Dynamics, syempre. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo. Narito na ang tutulong sa'yo sa kabila ng lahat ng mga paghihirap mo. Walang ibang hangarin, kalusugan ay paputihin, patungo sa ligaya ng buhay natin. Quantumin Plus, ang sagot sa karamdaman. Quantumin Plus, feeling ay gumagaan. Quantumin Plus, ito'y maaasahan. Sa isang patak buhay mo ay may Quantumin Plus, ang sagot sa karamdaman. Quantumin Plus, feeling ay gumagaan. Quantumin Plus, ito'y maaasahan. Sa isang patak buhay mo ay may gala. Sa isang patak buhay mo ay may gala. Quantumin Plus. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo. Kung sa Quantumin Wellness pa, meron tayong tinatawag na yung detox series, di ba? Nag-undergo ka na doon, di ba? Yes, Doc. So doon sa Quantumin Wellness pa, may ginagawang detox series na ang sunod-sunod yan is meron sauna muna, and then after nyan, lymphatic massage, and then yung iron detox na hand and foot ang ginagamit. Okay? So ito, isang way to para sa yung tinatawag na holistic na cleansing ng body. Alam mo, sa ibang clinic, meron din pala silang ibang ginagawa na detox procedure. Okay, Doc. Oo. Sa katunayan, dito po sa Richter Alternative Medical Center, meron sila dito tinatawag na colonics hydrotherapy. Ang ibig
ibig sabihin daw nito parang water irrigation. Oo, ito yung pinapasok sa bituka mo, tama ba? So, nililinis yung bituka mo sa pamamagitan ng pagpapump ng water. Yes, tama. Grabe, no? Huwag kayong matakot. Internal cleansing. Internal cleansing Okay. yan. Ayan. Huwag po kayo matakot. Para mawala ang takot ninyo or yung kaba ninyo, ito po, panoorin ninyo. Sabi nga, ang bituka ang pinaka-dump site sa buong katawan ng tao. Dito kasi napupunta ang lahat ng kinakain. Kaso, ang pagkain na hindi lumabas bilang dumi ang nagiging basura na nagiging semento ng matagal sa ating bituka o kolon. At kapag hindi naagapang linisin ito, katakot-takot na sakit ang lalabas sa buong katawan. Ang pinaka nakakatakot pa, huwag nang hintayin magkaroon ng colon cancer. Pero don't worry, mga kababayan, kapag merong problema, merong solusyon kami dyan. At ang payo ng mga alternative medical practitioners ay Operation Linis Bituka o kilala sa tawag na colonics o colon irrigation dito sa Richter Medical and Alternative Center. Ang colonics is cleansing, yung mga pus na madumi natin na nakadeposit sa colon na hindi natin nalabas sa normal bowel. Dito ngayon, ilalabas natin. Ito siya hindi painful. Parang water in lang tapos mag-out. Sa kasama na yung dumi natin, makikita natin dito sa hose ang ating waste. Rekomendado nila ang 7 to 8 session of colonics, 3 consecutive days na colonics at every month na lang ang ibang session. Mas malilinis ang pinaka-kasulok-sulukang bahagi ng bituka at mas lalambot ang mga mistulang simento na nakadikit sa wall o lining ng colon. Normally, we do it first 3 days every day for 30 minutes and the rest will be every other day para ma-complete detox natin yung colon ng pasyente. Kailangan kasi malambot pa siya dahil may water in siya. Para the next day, uulitin natin, medyo malambot na yung dumi niya. For 3 days at sunod, pwede nang escape o first every other day na. Kahit sino pwede mag-colonics but mostly ang mga patient natin dito ay yung mga cancer, mga nakadialysis, since sila ang may maraming toxin sa katawan. But normally, we can do colonics. Parang nagpapa-beauty parlor lang tayo sa ating colon. Like na pumupunta tayo sa parlor dahil gusto natin malinis. Also, the same inside sa colon natin, nagkakaroon din tayo ng cleansing. Isa lamang ang colonics sa marami pang health services bilang health protocol na ino-offer ng Richter. Iba kapag malinis ang bituka, lilinis ang dugo. Kapag malinis ang dugo, siguradong malilinis ang bara-bara at magiging maganda ang daluyan ng oxygen sa buong katawan. Kung paano ka nagkikare sa investment mo gaya ng bahay, kotse, pampaganda at marami pang iba, sana ganun mo rin mahalin ang iyong katawan dahil walang kwenta ang lahat ng bagay na nabili mo kung meron ka ng sakit na malala. Dok, asa ba tayo ngayon? Nasa ba tayo? Tinan mo to, Oo. Joko Resort and ano to? Ecotourism Park. Oo. At alam mo, ito yata yung pinupuntahan ng mga field trip ngayon ng mga estudyante, di ba? Marami daw pong ginagawa dito, Dok. Kasi at the same time, marami pasyala, may resort din kasi, di ba? Yes, So pwede rin, kung ayaw nyo mag-aral, pwede rin naman mag-relax lang kayo, di ba? Pero maganda rin dito, may orientation sila about yung farming and organic farming, tsaka yung mga vegetables. Baka yung iba, first time pa lang makikita ng mga estudyante na hindi naggugulay. Oo nga, Dok. Okay, kung nabibitin po kayo dyan, mamaya dapat nyong abangan yung mga impormasyon na yan dahil ipapakita po namin sa inyo ang buong resort. Makakapanayan po namin yung taong nasa likod ng proyektong ito. O, di ba? Sa pagbabalik po yan ng inyong paboritong wellness tambayan ng bayan, ito ang Health TV Embassy. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy, tuturuan nila tayo. O, Dok,
Ito, Doc, challenge. Sige nga. Kanta Andito ko. daw lahat ng tanim ng bahay kubo. Ano yung nga, umpisahan? Sige, duet tayo, Doc, ha? Sige nga, sige, paano nga? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon. Dito, ay sari-sari. O, sige, bago tayo magkalat dito, Doc. O, singkamas, talong, at lahat. At lahat makikita natin ngayon. Yes, Sa yes, susunod yes. na episode natin. Ipapakita po yan sa atin ngayon ng taong nasa likod ng proyekto na ito. Diba? Actually, ano to politician, pero may hilig siya sa farming. Oo, sa halip, ginawa niya, ito, napakalawak na lupain, itong binili niya dito sa San Pablo, Laguna, 'di ba? At yun, ikukwento niya na sa atin mamaya. O later on, makakausap na natin siya kung paano ito naumpisahan. At kung ano-ano mga pwedeng gawin dito ng ating mga kababayan. At para makapunta mga tao dito at maka-enjoy kasi comfortable, safe, and enjoyable daw ang experience dito. Oo. Dito sa ating Joko Joko Resort. Resort and Eco Tourism Park. Yes! Yes. Abangan niyo po ang ating panayam kay Mr. Celso Joko. Ano din siya? Okay lang ba? Di ba? Vice Mayor din to Diyan sa Manila. Si Vice Mayor Celso Joko. Ako, siguro ito yung kanyang pang-relax din. Kasi malaking bagay yung makarelax sa mga ganito. Pagkatapos ng mga gulo sa politika, kailangan may time ka para mag-relax. Ito po, pakinggan nyo ang kwento niya sa amin kung paano nyo binuo ang project na ito. So guys, congratulations ha. Thank you po, Ang ganda ng ecotourism park na ito. Paano po ito nag-start? Hindi ko po sukat akalain na magkakaroon eh. So, wala pa sa atin, para may nag-guide sa akin na gawin mo to. So, wala pong plan talaga to. So, it's only a rope and a stick. Lagay mo rito ang stick, eto rope, eto yan. Tapos, mayaan ko po na pagtayo ko, ano po ako sa pinakamataas na lugar, sige, okay na yan. Even all the area po yan, mga pathway, gano'n, wala po. Nabuo na hindi sukat akalain. And then, ang nag-joke sa'yo ay yung stress sa Manila at sa politics. Tama ba? Nararo nga po. Minsan masaya, masarap ang nanunungkulan. Lamang, minsan iniisip mo, nasa negosyo ka, nasa politics ka, ganda, sarap ang pamilya mo, kailangan mo naman yung, ano ba buhay mo talaga? Ano ba gusto mo? Kaya siguro po nailagay ko to. Ito pong binuo ko pong ecotourism and resort, 8 hectare po to. Okay. So marami pong area na katulad po ng Figari, ng aming pong papaya. Malaki po yung area pa na naririto. Pero ang ginawa ko po talagang ipakita sa tao, 8 hectare. So pero more than that pa yung lupain mo rito na pwede pang i-develop. Kumbaga Opo, may mga opo. farm pa talaga siya. Marami po, mga more or less, mga 30. Oh, I see. Pero nagsimula sa 1 hektarya. Apo, maliit lang po. Nung nagkaroon po ako ng ipon para sa negosyo, nagkaroon po ako ng lupa na may tanim na pong lansones. So, nakita ko po, may bunga. Inalok po sa akin to. Right away, binili ko na. Hanggang sa dumami po ang property ko rito. Okay. And then ngayon po, ano-anong makikita na ating mga kababayan kapag nagpupunta po dito? Una, ang ko, resort. And then rito po, ecotourism, yung bahay kubo. Yung bahay kubo, ang Tatay Celso, narito po yung 18 vegetable ng bahay kubo. Yun, ah. Opo. So from there, meron po kayo makikita whistling sound, floating garden, even maliit pong rice terraces na ginawa ko, may palay din po rito. Kahit wala pong putik. Makakita kang passion fruit, tapos vermiculture, meron tayong strawberry, meron po tayong mushroom. So, lahat po ng assorted fruits po from local and international. Diyan po makikita kung paano namin pinaganda ang pagmamahal sa halaman para po naman ang mga kabataan na susunod may ganyong magtanim. Kasi kung walang farmer na susunod, natandaan nyo, sino magpapakain sa atin. Kaya kailangan ngayon pa lang, palakasin po natin pag-ibayuhin
nahikayatin ng kabataan na mag-aral sa pagsasaka. At sa katunayan, parang nagkakaroon ng field trip dito ang mga estudyante. Marami na po. Naka-tie up kayo? Marami po. May mga state university po na nagpupunta rito, then private and local na nagpupunta po rito. Marami po, local and international. And na-mention mo kanina sa akin, Vice Mayor, na power niyo dito ay saan kinukuha? Ay, meron po tayong babuyan na piggery. Nagsimula sa 6 na ulo, ngayon 4,000 na. So yung manure pong yun po, dinevelop po namin para po maging biogas. Kaya ang power supply po rito, nanggagaling po doon po sa manure ng baboy. Oh, Apo. amazing. Nakakatuwa naman po. Marami po. Oo. And then, anong klase, sabi mo nga kanina, yung lahat ng klase, yung 18 prutas at gulay na nasa bahay kubo, merong tanim dito. Meron po. Tapos meron ka pang mushroom plantation. Meron po. Aha. May strawberry pa rin po. May mga lettuce po tayo dyan. Yung mga taga Manila, hindi naman kailangan ng malaking lupa. Kung gusto talaga nila yung healthy living, Tama po. pwedeng gawin doon. Tama po. Paano niyo po nasabi yun? Kasi ang iniisip lang ay wala kaming lupa ay marami po yan May mga bagay po na mga lalo yung manure, yung galing po sa aming vermiculture na galing sa African nightcrawler, yung dumi po na walang amoy. Galing po sa mga waste natin yun From there, pag inamoy mo, walang baho, pwede kang magtanim. At napakalusog pa po ng lupa. So, kung taga Manila ka, kahit po sa rooftop, kaya mo po magtanim. Kahit po sabihin may baha, pwede kang mag-floating. So, there's no reason sabihin mong wala kang area. May konti ka lang sunlight, maganda lang ang pag-aalaga mo, makakaani ka ng yung gulay na kakainin mo para lumakas ka. Tama, healthy living, di ba? Galing. Imported fruits, meron ka pa rin ba dito? Or yung mga prutas gulay lang natin dito sa Pilipinas? Imported po, meron po. din. Meron po. Meron po tayong ubas, meron po tayong abyo, yung Brazil, para po kay Mito. Okay. Meron po tayong gakfruit of Vietnam. Meron po tayong Thailand mulberry. Marami po tayong makita. Meron po tayong Japanese orange at chuma. So may passion fruit po tayo rito. Marami pa po. At nagsimula ka na rin yata ng organic farming, Opo. fertilizer, what else? Para po wala pong chemicals, zero. Para po talaga tumanda po tayo ng mga 100 years. Correct. Sa akin lang po, hinihiling ko na sana ang ating panggobyerno suportahan ang magsasaka, lalo yung mga kabataan. So, Vice Mayor Joko, ano pa ibang plano mo dito? Sa ngayon po, happy ako sa buhay ko Yung blessing na binibigay sa akin ni Lord, mahirap po nating hanapin. Kasi sa katulad ko, from rag to riches, and then sa educational background, wala po ako. Baka sa kausap niyo po, bilang ako po, businessman, sabi niyo nga, ang daming project. From there, marami pang negosyo, even the construction. Politician po ako, from barangay chairman to vice mayor. Ang kaharap niyo po, drop out po ako ng high school. Drop out po kayo. So, Hindi po ako nakatapos, wala po akong diploma na pagmamalaki. So sa akin lang po, tatag, pag-aaral, pagsisikap, at siya may paniwala sa taas. Kaya lahat ng blessing na dumarating sa akin, dapat mag-share tayo. Dahil sino mang tao ang nabubuhay, walang makapagdadala ng kayamanan sa kanyang paglalagyan. meron ka ditong wishing well? May beneficiary ba yan? Apo. Or, sino po? Ay, siyempre po, doon sa foundation o sa mga state university na para po namin maibigay yung yearly po. So, every drop of coins, kasi sa wishing well, kung tubig lang po yan, it's like a sound of clock or something. But this is the sound na po pwedeng marinig ni Lord. Na para po masabi po natin, the wishing sound, sabi, malakas ang tunog, maraming makikinig ni Lord, and then the proceed of the money na makakuha dyan, yun po ibibigay po natin sa mga foundation na mag-aaral ng farming na kabataan. Oo, galing galing. Oo, may direction talaga, Vice, ano? So, any message? Baka may gusto ko pa ipahabol. Ating mga nanonood tsaka nakikinig dito sa Health TV Embassy. Salamat po at dumating po ang Health TV Embassy.
napakaligaya ko. Although na-promote yung Joco Resort Ecotourism. Pero ang sa akin lang po, mag-aral po tayo magsaka. Kailangan po natin. Gusto nyo humaba buhay? Tama po ang Health TV Embassy. Ito na ang paraan. Magsama-sama tayo. Magtanim tayo. Aanin tayo. Lusog tayo. Hahaba ang ating buhay. Salamat po at magandang buhay. Wow, thank you po. Nasubukan niyo na po ba ang tinatawag na detoxification series para sa inyong katawan? Lalo na po dyan sa may Quantumin Wellness Spa. Aba kung hindi pa po, yan ang abangan niyo mamaya sa aming pagbabalik dahil ipapakita sa atin ni Doc Delia Maceda. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo. Gusto niyo po bang maiwasan na madala kayo sa tinatawag na intensive care unit o yung ICU? Di ba nakakatakot yun? Doon pa lang sa pangalan. So kung gusto niyo pong makaiwas dyan, eto po, manood kayo mabuti. Ipapakita po ni Doc Del sa kanyang mobile doc itong tinatawag na detoxification series na isinasagawa po dyan sa Quantumin Wellness Spa. Healthy morning sa lahat ng ating Ka-Health TV Embassy. Ito po ang inyong wellness diplomat, Dr. Delia Maceda. At ngayon po ay meron tayong pag-uusapan ng mga importanteng bagay tungkol sa inyong wellness. Okay? Ngayon po, itong araw na to, usapang wellness tayo. And alam niyo po ba kung nasaan tayo? Andito po tayo sa city na sinasabi nila ngayon na Health and Wellness City, yung ginagawang sentro, which is Quezon City. And andito po tayo ngayon sa Quezon Avenue. At ito pong wellness center na ito ay ang tinatawag namin Quantumin Wellness Center. Nandito po siya sa Quezon Avenue, malapit po sa corner ng EDSA, West Triangle po na barangay. And ano ba ang meron dito sa Quantumin Wellness Center? Dito po ang aming pinaka-highlight po ngayon is actually yung tinatawag namin na detox series. So ano ba ang detox series? Ito po yung sinasabi ko sa inyo na para po siyang tune up ng sasakyan. Pero instead na sasakyan i-tune up natin dito, i-tune up po natin yung ating katawan. Meron tayong tinatawag na physiologic detoxification na tumutulong yung ating katawan, yung pagpapawis natin, yung pag-ihi, pagdumi. Pero alam niyo po ba na pagka sobrang dami ng toxin na pumapasok sa katawan, hindi enough yung capacity ng katawan mo ilabas ang dapat ilabas. So dito po sa Quantumin Wellness Center, we will be helping yung ating katawan na makapag-detoxify physically. So kailangan natin siyang tulungan kasi hindi na niya kaya mag-isa sa sobrang dami po ng toxins ngayon. Meron po kami sikat na branded na detox series po na talagang yun yung pinipuntahan dito ng mga tao. Bakit? Kasi after po nung series na yun, ramdam nila kaagad na para daw silang nagkaroon ng, anong tawag doon? Rejuvenation, para daw rebirth. So minsan magugulat ka kasi talagang tatawag pa ang mga pasyente para magpasalamat kasi first time daw nilang naramdaman na parang gumaan ng husto yung pakiramdam nila. So maganda po ito sa mga tao na masama ang pakiramdam na madalas or parang ang dami-dami mong masakit pero wala ka namang nagpa-positive sa mga test mo, puro normal. So ito po yung toxin na nandun sa loob ng katawan natin na kailangan nating tanggalin po. So ano-ano po ba yung kasama doon sa detox series natin? So ito po ay ginawa namin na program para po matulungan natin yung katawan na makapag-detoxify at different levels po. May tatlo po siyang component. So yung una po is yung sauna. And when you say sauna, ang ginagamit po natin is far infrared na sauna. And maganda po yung level ng detoxification kasi sa skin po talagang magpapawis ka ng husto. Mag-open ang pores mo. Minsan lang po, hindi ka agad nag-open ang pores ng pasyente at hindi ka agad nagpapawis, lalo na po yung maraming lotion na nilalagay sa katawan for so many years. Bakit po? Kasi meron na po ngayon mga research na may mga lotions po na may mga chemicals po na talagang magbabara pa ng pores ng ating skin. Kaya hindi ka na nagpapawis for so many months, minsan naman for so many years, and yung hindi
hindi mo pagpapawis, isa yan sa dahilan kung bakit nagkakasakit ka. And karamihan ng nakita namin, ang mga cancer patients for a few years wala ng sweating process. Yun ang kailangan nating i-push. Either mag-sauna ka or mag-exercise ka. Well, dito syempre, ang ini-introduce namin at ang ini-encourage namin is the sauna or infrared sauna kasi it can actually then stimulate yung blood flow mo sa loob para mas maganda yung daloy ng dugo, and it can actually penetrate as deep as 6 inches beneath the skin. So marami siyang pwedeng i-open na blood vessels para lumabas yung dapat lumabas na mga toxin. Ang sumusunod po dyan is dahil nagpawis na ang pasyente, ang atin naman kailangan asikasuhin ngayon is yung mga nakastock up na toxin na nasa lymphatic system o kaya nandun sa mga ugat-ugat din yan na nasa mga muscles, nasa deep within the muscles. Pag tayo po may physical activity na regular, nagagalaw po yung muscles at napapaandar din po yung lymphatic fluid na yun na actually maraming toxin kasi yun lalagyan ng basura ng katawan natin. Pero if you are not physically active, ito po yung naitutulong ng massage na isinasama po pati yung lymphatic system. Ipupush mo yung mga stagnant na fluid na nandun para mailabas nyo rin po sa pupo at saka sa pag-ihi. Okay? So, yun po yung ating ginagawa na massage dito. So, after po ng ating lymphatic massage, karamihan po ng pasyente talagang pupunta sa CR kasi may mararamdaman sila na meron silang kailangan ilabas. And we don't use ordinary oils po pagka naggagawa kaming quantum massage. Kasi po, yung ginagamit din namin na oil is specific na quantum oil na ginagamit lang po namin dito sa wellness. So, yung pong oil na yun, marami po yun na negative ions at marami pong minerals. So, pagka po yung talaga ipinahid sa katawan nyo at minasage kayo, marami po yung aray-aray na natatanggal. After naman po ng ating tinatawag na lymphatic massage, ano yung susunod po? Yung ating foot detox. Anong ginagawa sa foot detox? Sa foot detox po, ilalagay lang po yung paa ng patient doon po sa isang basin na may water. And then, meron pong nilalagay na gadget na nag-ionize po ng tubig. So, pag nag-ionize po yung tubig, medyo naghihiwalay po yung ating hydroxyl group at saka yung ating hydrogen. So, ang nangyayari po, yung paa natin, kasi para yan may pores po yan, para siyang membrane. So, pag yan po ay nilagay natin doon sa tubig, marami po yung hydrogen ions, marami po yung pwedeng pumasok sa katawan mo, and at the same time, pinupull out naman niya o pinupush out niya lahat ng toxins na hindi dapat nandun sa loob ng katawan mo. Para malaman natin na talagang meron pong katotohanan ang ginagawa ng machine na ito, pwede pong itry yung ikuskus yung inyong garlic doon sa inyong paa sa talampakan. Pagkatapos po, after a few minutes po, actually 2-3 minutes, malalasahan nyo na siya sa inyong dila. So talagang meron po siyang koneksyon sa buo nating katawan. So hindi po nakakapagtaka na pag nagpo-foot detox, pwede ring lumabas ang dumi. Minsan po, diagnostic din siya kung ano ang problema ng pasyente. Bakit po? Makikita natin kasi kung ano yung nasa surface ng tubig kapag katagalan na habang lumalabas na yung mga dumi. Marami pong benefit ang ating foot detox. But again, siguro po, it will also depend on the machine that is being used. Kasi kung meron ng time na pare-pareho ang lumalabas, baka yung machine ang problema. And it is not the same as the ones that we are using here in Quantum Wellness Center. Para po doon sa mga claustrophobic na natatakot magstay sa loob ng sauna room, meron naman po tayong alternative na biomat na pwede pong humiga ang pasyente, pero at the same time din po nadi-detoxify siya, na-increase po yung kanyang perspiration. So, pantulong natin yan doon sa medyo may claustrophobia sa mga ganyan na mga structures.
Kailangan ho kayo mag-spare ng 2 to 3 hours for every session kasi 3 procedures yun. And syempre, after the procedure naman, marami po yung natatanggal sa katawan nyo. And it will actually improve your health. So kung paulit-ulit po yan natatanggalin natin lahat ng toxin, maganda po yung magiging pakiramdam nyo. Mas maliit po ang chance na magkaroon kayo ng mga chronic illnesses. Mas maliit din po ang chance na magkaroon kayo ng mga cancer or ng mga tumor or mga undiagnosed na mga medical condition. Kailangan po tayo mag-detox. Kailangan po natin ng tune-up o yung iba pong serious na sakit, kailangan po natin ng overhaul. Dito na po yan pwedeng gawin sa Quantumin Wellness Center sa Quezon City. Maraming salamat po. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo. At ngayon naman po, pahahangain tayo ng isang ophthalmologist, di ba? Pero ngayon ay isang organic farmer grower na, di ba? Ng mga organikong gulay at prutas dyan po sa may Central Luzon. At hindi natin panalagpasin ang mga katulad ni Dr. Naomi Dilo-Dilo dahil siya ang ating feature dito sa ating That's My Idol ng Health TV Embassy. Siya si Dr. Naomi Joy Dilo-Dilo, ophthalmologist for more than 20 years. At sa pagtungtong niya sa senior citizen age, na-realize niya na kailangang mag-slow down sa mga pagkain ng makolesterol at chemical. Ito rin kasi ang sikreto niya kung bakit siya ay malakas at masaya. At dahil sa kanyang mga pasyenteng dumadaing ng karamdaman, hindi lamang sa paningin, dito niya naisip na ipagpatuloy ang advokasya na magpakalat ng magandang balita sa kalusugan. Sinimulan niya ito sa pagtatanim ng mga organikong gulay at prutas. Being a doctor kasi, sometimes we tell our patient na, eat a well-balanced diet. But we really cannot identify kung ano talaga yung kakainin. So, pag mag-aaral ka ng madaming sakit dito sa Pilipinas, especially diabetes mellitus and hypertension, lifestyle related. So that particular lifestyle is about eating. And eating is about food. And food is about agriculture. Dahil sa kagustuhan niyang maging bearer of good news sa mga pasyente at kakilala, si Dr. Naomi, pinag-aralan niya ang lahat ng organikong pamamaraan sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga native animals. Ang ginagawa po namin talaga when it comes to agriculture is we have this IBNO technology, IBNO IBNO. So whatever I am doing is it should be indigenous because I am Filipino, I promote Philippine. It should be indigenous. Indigenous means it naturally grows or belonging to a particular area. Indigenous Di ba like Aita, Tagbanwa, yung mga indigenous mga people natin talaga, they are really embedded in a particular area. So indigenous. So lahat ng indigenous mga halaman, agricultural products is the one that I am dealing with. Like native pig, native chicken, native, lahat po mga native at saka yung mga indigenous na vegetable. Natutunan din ni Dr. Naomi ang iba't ibang klaseng organic farming method. Following the law of nature. So I do a lot of nature-related activities when it comes to farming. Example, full moon, new moon, sunrise, sunset, hanging habagat, at saka hanging amihan. So that is what nature is doing. And then, yung organic farming. So doing away with substances that is harmful to the environment. Napakaraming alagang halaman itong si Dr. Naomi. Nandiyan ang Roselle plant na mayaman sa vitamin C, kaya mabisang antioxidant na panlaban ng katawan sa mga sakit. Marami na siyang nagawang produkto galing sa bulaklak ng Roselle. Nandiyan ang Roselia wine, tea, jam, sabon at iba pa. Bukod dito, isa pang pinopromote na project ni Dr. Naomi ay ang tinatawag niyang
RTC, root and tuber crops. Now I'm talking about kamote, ube, gabi, kasaba, yung mga root crops na product. Tumutubo siya sa ilalim ng lupa. So, we have this particular project, yung OFSP, yung Orange Plus Sweet Potato. So, being orange, it was really developed by Food Start. Food Start is food sufficiency through Asian root and tubers. So, being an agricultural crop and having a target, we are now talking about vitamin A deficiency. Since it is yellow, it is full of carotenoids, which is an evidence that this particular agricultural crops is mayaman sa vitamin A, which is really good for the eyes. So, nakatukoy. So, nag-join na naman doon yung pagiging doktor ko at saka pagiging farmer ko at the same time. Advokasya na ni Dr. Naomi na mabigyan ng awareness ang mga tao sa magandang health benefits ng pagkain ng root crops parati. If you want to knock on every household at may mensahe ka na gusto mong iparating sa mga kapwa mo Pilipino, do it with a particular product that Filipinos can connect. Ang kinakain po kasi natin, I'm now talking about a staple crop, commodity is rice. Ang second po is noodles. Kaya po, meron akong noodles. And then third is pandesal. Kaya meron akong pandesal. We are knocking at every household that we can create a particular product that will be very competitive in the international market, which is the orange plus sweet potato. Kasi pwede siyang gawin na nachos, tacos, and then turn them into a product that we can sell globally in the international market. Sumasaludo ang Health TV Embassy sa iyo, Dr. Naomi, bilang natatanging Pinay doctor. At the same time, Pinay health advocate bilang true-blooded Pinay farmer. Dumami pa sana ang mga katulad ninyong doktor na nagpapalaganap ng magandang balita para sa magandang kalusugan. Oh, ayan, another amazing story, di ba, Doc? Oo. Isa na namang nakakahanga. Yes, kahanga-hanga siya. Imagine mo yung kanyang passion mula pagkabata, nandun talaga sa farm. At ngayon parang gusto daw niyang gumawa ng maraming products na talagang based on herbs. Yung talagang way back to basic talaga. Opo. Diba? At actually, di ba, nag-start siya sa Pampanga lang muna. Yes. Yung kanyang organic farming. Pero ngayon, halos Central Luzon na. Wow. Kasi nasakop na ni Doktora Naomi Dilo-Dilo, di ba? Na isang ophthalmologist, pero ngayon ay isang organic farmer. Yes. Gumagawa siya ng organic farming. So, kaya lang, Doc, ano? Kailangan na naman natin magpaalam. Kailangan naman natin magpaalam at tapos na naman po isang oras ng ating pagbibigay ng kaalaman about kalusugan at yung ating mga kwentuhan tungkol sa mga bagong mga kaalaman. Okay? So, ito po ang inyong wellness diplomat, Dr. Delia Maceda. At ako naman po ang inyong health ambassador, si Aida Gonzalez, na nagsasabing gusto naming happy ka, healthy ka, mabuhay ka. This is your complete health directory and your passport to good health. Kaya sama-sama nating isigaw sa buong mundo. Ito ang Health TV Embassy! Natural treatment, holistic cleansing, one of the ways to go for healing. Detox, toxins is a flushing, natural method is now the in thing. Kung malinis sa bituka, lilinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, healthy ka sigurado. PESOS sa target dito, yan ang gagamutin sa bawat tao. Physical, emotional, social, occupational, don't forget they heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. TV Embassy, may pag-asa. East and Western Medicine pinagsama. Sa Health TV Embassy, gagaling tayo, mabuhay ang malusog na Pilipino. Gagaling ka na, gagaling ako. Gusto ng Health TV Embassy na gumaling tayo. Gagaling ka na, gagaling na tayo. Sa Health TV Embassy, tuturuan nila tayo.